Si Frankie ay labis na namangha sa makabagong sinaunang gusali na nakita nila sa Elbaf. Sinabi naman ni Ripley na matagal nang naroon ang napakalaking gusaling iyon, mula pa noong buong buhay niya. Sa pagkakataong iyon, lumabas sina Lilith at Frankie at sinabing mas kahanga-hanga pa ang nasa loob ng gusali. Tinanong ni Frankie kung hindi ba pumunta sila roon para kumuha ng permit sa pagtatayo ng pabrika. Ngunit sinabi ni Lilith na naligaw din sila at nagpapasalamat siyang natagpuan nila ang lugar na iyon. Pabirong sinabi ni Frankie na kahit mga henyo pala ay naliligaw din. Sinabi naman ni Ripley na narinig niya ang alarm kanina, kaya mukhang may malaking panganib na nagaganap sa kagubatan. Ayon sa pagtataya ni Lilith, humigit kumulang 3,000 taon na ang edad ng napakalaking gusali. Sinabi rin ni Ripley na walang anumang record sa Elbaf tungkol sa kung sino ang nagtayo nito, bakit ito itinayo, at kung kailan ito itinayo. Matagal nang umiiral ang gusaling iyon bago pa man sila ipinanganak. Pabirong sinabi ni Lilith na baka masarap na lang manirahan sa loob nito. Habang papasok sana si Frankie upang tingnan ang loob, may isang bagay na biglang sumugod mula sa kagubatan. Kasabay nito, isang napakalaking halimaw na gawa sa kidlat ang lumitaw sa harap nila. Sinabi ni Ripley na hindi pa siya nakakita ng ganoong uri ng nilalang. Bago pa man sila matapos magsalita, agad na umatake ang halimaw na kidlat. Samantala, patuloy namang patungo sa isang lugar ang isa pang dambuhalang halimaw. Sinubukan itong barilin ng mga mandirigma gamit ang mga pana at iba pang armas, ngunit para itong isang zombie na hindi man lang natitinag. Sa halip, sinalakay at sinira pa nito ang kanilang lugar. Kailangan ng mga mandirigma ng Elbaf ang kanilang mga pangunahing pinuno upang labanan ang mga halimaw na tila mula sa pinakamasasamang bangungot ng mga bata. Ngunit hindi nila mahanap ang mga ito. Ang totoo, sobrang nalasing ang matatandang mandirigma at nagkagulo pa dahil dito. Kaya ang iba pang mga mandirigma ay agad na tumakbo upang protektahan ang nayon. Samantala, sinabi ng isa na nang tingnan niya ang sarili sa salamin ay pakiramdam niya ay bigla siyang lumaki. Sinabi rin ni Jinbi na hindi taga-Elbaf ang mga halimaw na ito. Nais ng ilan na iligtas ang kanilang mga kasama at lumikas, ngunit may tumanggi. Sinabi nitong hindi siya maaaring tumakas habang nasa panganib ang Elbaf at nais niyang lumaban kasama ang lahat. Sa pagkakataong iyon, may ilan ding gustong tumakbo palabas upang lumaban. Ngunit pinigilan sila dahil hindi raw dapat isama ang mga bata sa digmaan. Gayunpaman, nagpumilit pa rin silang sumugod. Nalaman din ng mga mandirigma na may lihim na impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa isla, kabilang na ang pag-atake sa kastilyo at ang pagkakaroon ng isang taong kahawig ng isang kilalang tao roon. Sinabi ng dalawang naataking gwardya na una nilang inakala kung sino ang taong iyon, ngunit mariin itong itinanggi ng iba dahil imposible raw iyon. Dahil dito, sinabi ni Jinbi na posibleng may kaugnayan ang mga dambuhalang halimaw sa mga mananakop. Iniulat naman na bukod sa Straw Hat Pirates, mayroon pang dalawang iba pang mananakop na nakapasok sa Elbaf. Kaya iniutos na ipaalam ito sa buong isla. Nagtataka sina Nami at Jinbi kung bakit dinukot ang mga bata at sinimulan nilang pag-isipan ang posibleng dahilan. Ayaw sana ng isang pinuno na makialam ang Straw Hat Pirates dahil mga panauhin lamang sila. Ngunit marami nang nasasaktan sa kanyang mga tauhan, habang ang ilan naman sa kanilang mga kasama ay hindi pa rin bumabalik. Matapos umalis ang mga mandirigma, nais ding tumulong ng Straw Hat Pirates. Ngunit mahirap silang kumilos ng malaya sa teritoryo ng Elbaf. Ipinakita ng isa ang isang barko, ngunit sinabi ni Nami na hindi magiging madaling kontrolin ng mga ordinaryong tao ang napakalaking barkong iyon. Sa pagkakataong iyon, naghahanda ng sumakay ang isa sa barko. Nang makita nila ang mga kondado at iba pang bahagi nito ay nag-alinlangan sila, ngunit nagpasya pa ring sumama ang iba. Kaya umalis sila sakay ng isang barko sa ulap. Masayang-masaya ang isa dahil pansamantala siyang naging kapitan. Habang maingay ang mga alarm at babala, may mga taong nananatiling kalmado at patuloy na umiinom o nakikinig sa musika. Samantala, patuloy na lumalala ang sunog sa kagubatan. Sa harap ng mga batang patungo sa nasusunog na lugar, may isang mandirigmang hamarang gamit ang kanyang malaking kalasag. Nang sumalpok ang mga bata sa kalasag, tila ang mga tinek na nakapaligid sa kanilang katawan ay tumusok sa kanilang laman. Sandali silang nasaktan, ngunit tumilapon din ang mandirigmang humaharang sa kanila.
Sinabi ni na Robin at Chopper na kailangan muna nilang hanapin ang mga taong may kapangyarihang gumawa ng mga sandatang iyon at mga halimaw. Ngunit mas nag-aalala ang iba na baka maunang makarating ang mga bata sa nasusunog na kagubatan. Sinubukan nilang hilahin palabas ang huling bata gamit ang isang lubad. Gayunpaman, nahiwalay ito sa grupo at hindi na makausad. Sa pagkakataong iyon, isang napakalaking halimaw mula sa bangungot ng mga bata ang lumitaw sa tabi ng mandirigma. Dahil sa pagharang ng kalaban, nabitawan ang lubad at hindi na sila makausad. Hindi lamang ang isang nayon ang inaatake. Marami pang nayon sa Elbaf ang sinalakay ng mga dambuhalang halimaw. Sinabi ng pinuno na maaaring bunga ito ng kapangyarihan ng isang devil fruit, kaya kailangan nilang mahanap agad ang gumagamit nito. Dahil sa matinding pakikipaglaban ng mga mandirigma, napatumba nila ang isa sa mga dambuhalang halimaw. Ngunit agad namang lumitaw ang isa pang napakalaking nilalang at umatake gamit ang kidlat. Dumating pa ang iba pang multo at mga halimaw, kaya napilitan ng mga mandirigma na maghanda sa mabilis na paglikas mula sa nayon. Sa pagkakataong iyon, isang barkong pirata ang lumitaw mula sa himpapawid. Ang mga sakay nito ay sina Dory at Brogy. Dahil sa kanilang malakas na pinagsamang pag-atake, agad na naduroj ang mga halimaw. Humingi sila ng paumanhin dahil nalasing sila kaya nahuli sila. Sinabi rin nila na sila na ang bahala sa mga halimaw at dapat nang pumunta ang iba upang tulungan ang mga bata. May isa pang makapangyarihang mandirigma na kasama nila at pabirong sinabi nito na kung hindi ka lasing, hindi mo matatawag na tunay na pag-inom ang pag-inom mo. Dahil sa pagdating ng mga pangunahing mandirigma, muling lumakas ang loob ng lahat. Sumigaw si Brogy na dapat nang maghanda ang lahat ng masasamang nilalang sa buong isla dahil handa na silang harapin ang mga ito. At dito nagtatapos ang One Piece episode 1174.